Tila yata natakot bigla ang palasyo dito kay Atty. Baligod at talagang nagbigay ng ultimatum ito, no? May bagong witness po si Baligod. Hindi lang po yun 14 Marines, no? Di ba 18 Marines yun? Tapos nagrecant yung 4 kuno, ha? Nagrecant lang yun kasi natakot yun. Pero totoo siya sabi noon, no? Okay, may bagong witness at dito talaga isusurbol na talaga ni Baligod. At tandaan nyo ha, si Baligod ang isa sa mga PDAP scam na kung bakit natuluyan yung mga nasa PDAP scam. Si Baligod ang attorney noon, natandaan nyo. Doon sa isa. No, ngayon, dito tutuluyan niya to. Bigyan ng ultimatum, ibig sabihin, ito yung hindi salita lang, kundi gawa. Mayayari dito. Talaga kahit anong script nyo, hindi kayo mananalo dito. Alam mo gano'ng katalino si Baligod? Ha? Ito yung tao hindi excited. Hindi siya excited na maglabas ng ebidensya kagad. Palilipasin mo niya na mahabang panahon, tiyempo siya. Sa kanya ilalabas yan, no? Kasi sabi ng iba, bakit daw ang 18 Maris pa isa-isa ang labas? May 4 na lalabas pa, may iba na naman lalabas. Ganun talaga ang style. Alam mo, ilabas mo lahat yan, sabay-sabay. E di talo ka. Di ba? Sabihin lang, sinungaling lahat yan. E di wala ka ng pambato, wala ka ng pamano. Sa diskarte, tanda mo, isa-isa nilalabas yan. Basta may ebidensyang matibay. No? Ngayon may ultimato. Pero bago tayo dyan, no? Dito muna tayo sa baha na sa Net 25 ng news, no? Sabi, naalala ko tuloy sinabi ni Antikla sa kanang ni Bonget, no? Hanggang dati leeg, hanggang tuhod na lang daw. Ano kaya ang tuhod ng siya sabi nila? Dinosaur. Tuhod ng dinosaur siguro, tuhod ni ni Gulayat. No? Si Antikla sabi hanggang gutter daw. Sabi niya, madali, kapansin-pansin daw, madali daw humupa. Talaga ba? Magbabangka ba sila kung madaling humupa? Ewan ko sa, ano tinutukoy nila sa madaling humupa, no? O, tingnan mo naman. Yung puno ng saging dito, kalahati na, nakita nyo? Alam mo ano to? Ito yung sinasabi namin matagal na. Ito yung resulta ng nagawang nakawan sa flood control issue. Ito yung naging resulta. Huwag yung isisinad noon pa nagbabaha. Hindi po. Ito po, gawa ng ghost project po ang nangyari. No? Imbes na naging matibay yung mga halimbawa, parang ganito. Ito yung pader na malaki. Ito yung pader na malaki, no? Panahon mo. Ang gagawin mo, gigibay mo yan. Papalitan mo ng bago yan. Substandard, kinurakot. Yun, nasira, binaha. Dapat pala, hindi nyo na pinakalaman yun noon. Di ba? Sana pala yung mga noon dati na mga kanal, huwag yun ang pakilaman. Pabinabayaan nyo na lang. Kinuha nyo na lang sana yung pera. Lalo na pasama di ba? Iba ghost pa, di ba? Kaya ito ang resulta. Ito yung sukli sa kanilang kalokohan. Tapos taong bayan sisisihin nyo, basura lang ba to? Hindi basura lang yan. Di ba? Okay, dumako tayo ito. Ano lang yun, pinakita ko lang sa inyo para aware kayo sa nangyayari sa bansa. Marami na pong lubog sa baha ngayon. Pampanga, Bulacan, napakarami po. Dito lang sa parteng Laguna, napakarami na po. Nakakaawa po sa bayan ng Pilipino. Ang sinisisi pa basura pagkatapon ng basura. Ang kakapal. Ni minsan di nabanggit yung flood control na meron silang pakapabayaan. No? Ano pa, kesyo daw sila pa ang bida kasi nga si BBM pa daw simula ng pag-iimbestiga. Sila pa hero. 'Di ba? Sila pa hero niyan, lumalabas niya 'yan, no? Pero di bale, andito naman si Baligod. Hindi nila kaya pakulong tong mamang ito Hindi nila kaya butasan to Kasi talaga to matalino tong taong ito. 'Di ba? Hindi basta-basta abogado si Baligod, no? Ito ay matalino, gumagawa ng mga hakbang talaga to, no? Ito na. Update na lang ako sa inyo. Ang pinag-usapan namin kanina na hanggang ngayon ay patuloy pa rin dahil iniwan ko muna yung 14 sa loob at kasalukuyang nag-uusap pa sila ng mga abogado ng Office of the Ombudsman. At ang masasabi ko lamang ay maaari nating asahan na magkakaroon tayo talaga ng malalakas na kaso laban sa mga nag-abuso. Naku, grabe. Sinisigurado talaga niya malalakas na kaso. Ibig sabihin, hindi yung kaso-kasuhan lang. Ito, mas ultimatum to. Kaban ng bayan. At kung mapapanagot natin ang mga ito, ay makakaasa rin tayo na meron tayong mas magandang kinabukasan bilang isang bansa. Talagang pag nagsalita si Baligod, sigurado na siya, no? Talagang, alam niya ginagawa niya, no? Talaga, ito baka nga yung pag-recant na yan, pain lang yan
Ito haka ko lang to ha. Kasi sa isang kaso po, hindi matibay ang salita. Matibay din ang salita, syempre. Witness eh. Pero pagka ba ako, kahit ako, halimbawa kung magpanggap ako 18 Marine, pwede ako magsalita na, nakita ko si Romualdez, nag-deliver kami ng pera kay Romualdez, pwede ako magpanggap eh, kahit sino eh. 'Di ba? Magsuot lang ako ng pang-marine, sabihin ko lang, nag-deliver ako eh, 'di ba? Madali lang. Eh kaso identify kasi sila tao ni Sally talaga eh. At talagang kita mo sa mga ano nila eh, yung mga ebidensyang hawak eh. Pero, tandaan nyo hindi importante dito yung mismong nagsalita. Yung ebidensyang isinuka nila. Yun ang importante dito. Sa tingin nyo, walang alas na pinanghahawakan si Baligod? Meron. Baka ngayon nag-recant eh. Yung nag-recant baka pain lang yun eh, di Baligod eh. Chore lang yan, chore lang. Huwag nyo asahan yan ha. Palagay natin. Sige, magkwentuhan lang tayo ng palagay natin, kunwari, yung recant pain ni Baligod. Pwede mangyari. Oh, kayong apat, kunwari, ano na kayo, mag-recant na kayo, kunwari, itatalikod kayo sa akin. Ha? Para malaman yung kampo ng kabila. Tapos yung kabila lalapit sa inyo liligawan kayo Ibukin nyo. Tapos bigla kayong kakabig ulit sa akin. No? Tapos magpapakita ko talaga ng matibay na ebidensya. Yung kumbaga yung 14 Marine, wala na yon. Backup na lang yun dun sa mga ebidensya, may video, picture, pero ang ilalabas talaga niya, may bagong witness, dun siya babawi. Doon siya na ultimatum. Malay nyo, pain lang yun. Di ate alam, ha? Di ba? Yung apat na nag-recant, pain lang pala ni Baligod. Hindi ate alam, pero mahina ang tsansa. Mahina naman, syempre. Chori lang naman natin yan, chorya. Nangyayari lang yan sa mga detective ko na naliwagan yan, Lupin the Third. No? Okay. Oo, naibigay na namin. At marami pang mga bagay ang ginawa para nga mapalakas ang mga kaso natin. So, we'd like to mag-affidavit na support ko sa defense sa mga Oo, siyempre ito kasama doon sa isusumite na reply affidavit ng mga panel of investigators. Pero marami pang mga karagdagang impormasyon tayong naibigay na ang bottom line niyan, ang purpose niyan ay mapalakas pa ang ating mga kaso. At yari ka ngayon, sok ka ngayon, Martin. Sok ka sa hoyo ngayon, no? Pagtakpan nyo pa. Ang panggagalingan ng pagpapalakas sa kaso na yan ay hindi lamang galing sa 14 na ito. Oh, ayan ha. Kundi may mga panibagong mga witnesses tayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. May panibagong witnesses. Ito, hinala ko ha. Naalala niyo sa Blue Gem na nagkaroon sila ng panibagong apat. Bukod sa 18, meron silang apat pa na hinarap, di ba? Tama, di ba? Ngayon, wala na yon. Baka siguro ayaw mo na magsalita. Ang natitira lang ngayon na sure yung 14 na Marine. Yung apat niya, nag-recant na nga, kunwari, no? Kaya, ayaw ko, kung nag-recant talaga yon or baka bumalik ulit kay Baligod yun, no? Hindi pa sigurado. Kasi nagpaalam kay Baligod eh. Pag ikaw mag-recant, nagpaalam ka pa. Meron ba naman nagpaalam mag-recant ka? Di ba? Ibig sabihin may paggalang ka pa rin kay Baligod. Malay mo, pain lang talaga yun, no? Pero hindi, iba natin. So may 14 na lang na Marine. Ano tong iyaharap ni Baligod na panibagong witness? Sa tingin nyo Marine pa rin to? Tingin ko hindi na. Sa tingin ko ito nangyari May nakonsensya, may nagsalita, may nakonbinsi. Na kasi ang nangyari ngayon papalapit sa 2028 papanganib sila. Kung sino tutulong sa flood control, syempre siya yung hindi pag-iinitan sa 2028. 'Di ba? Kaya ngayon mga congressman, bumalitad na kayo kung ako sa inyo habang maaga pa. Kasi makukulong kayo, mabubulok kayo sa kulungan. Hindi lahat Yung mga congressman sangkot sa maleta, mabubulok kayo sa kulungan, maniwala kayo. Bubulukin kayo ni Sara Duterte. Ay, 6 na taon yan, tandaan nyo, 6 na taon. Tapos hindi nyo pa sigurado yung 6 na taon kung sino susunod na Pangulo. Baka hindi mananalo ang Pinklawan, tingin ko Baka yung susunod si Robin si Cayetano, si Marcoleta, ang dami. Si Bongo. O baka si Paulo Duterte, di ba? Bata-bata pa si Paulo noon. O ngayon, ganito. Kung ako sa inyo, kumanta na kayo mga congressman. Kasi dito, malamang sa malamang kung may panibago, sabi niya may panibago siyang witness, sabi ni Baligod Ni Atty. Baligod Ang panibagong witness sa tingin ko,
baka isa to sa mga opisyal o congressman na mapagpapatunay na lumapit kay Baligod. Nasasama na. Ha? Hindi na marin, hindi na. Baka ubos na yung marin na yan eh. Okay na yan eh. Pero sa dami ng tauhan ni Saldi, hindi possible na isa doon sa mga tauhan ni Saldi magtestigo ulit at hindi naman marin. Maaring di natin alam kung sekretary, etc. Guardia o aviation na piloto, di natin alam. Di natin alam. Pero abangan natin yung bagong witness. Malamang sa malamang yung witness na yan, talagang ultimatum yan. Yan dyan sila mayayanig. Isasama para sa build-up of cases. Kung sino ang mga idadagdag nating witnesses, ay huwag niyo muna akong tanungin dahil confidential pa yan. Yun, patay. Yari kayo, confidential pala. Hanggat hindi pa Malay mo yung 4 ng record bumalik ulit. Di ba? Di natin alam. Pero surprise natin. Surprise. nakasubmit ng kanilang affidavit ay hindi ko pa maibabahagi sa publiko kung sino ang mga additional witnesses na ito. Ano pa malaman, sir, kung ilan po? Marami. Can you identify po the specific case po na dinagdagan nyo ng testimony? Lahat po ng nasa sinumpaang salaysay nila ay ibinibigay namin ang mga pruweba namin. No? Yun ang maganda dyan. Akala nyo kasi, pupunta lang yung Marine doon kay sa ombudsman, walang pinapakitang ebidensya. May pinapakita po si Baligod na ebidensya. Kasi sa tama naman si ombudsman kahit papaano. Palakpakan natin konti. Si ombudsman. Si Baligod, yung mga pinakita niyo mga ebidensya nasa ombudsman, hindi po, alam mo, ganito. Kung si Baligod, kasi may sa confidential to hindi niya ina-announce sa atin eh. Kaya hindi siya ma-checkmate eh. Hindi kaya i-checkmate si Baligod. Hindi kaya mapagandaan yung ginagawa niya. Malay nyo, nag-survey na sa yan, sa Aguado. Malay nyo, may CCTV hawak na yan. Na ipinakita niya kay ombudsman. Di ba sabi niya, Auntie Claire, kung talagang gusto nyong kasuhan si Martin, may ebidensya kayong hawak. O, huwag ka mag-alala, Auntie Claire. Ayan si Baligod, oh. No? Kung halimbawa si Erice, sabi mo, kung pinagbibintangan niya si Romualdez na may kasalanan, inahanapan mo ng ebidensya si Erice. Huwag ka mag-alala. Si Erice, lalapit lang kay Baligod. At dyan ipapasa yung ebidensya. Si Baligod ang bahala. Malay nyo, gano'n na nangyari, di ba? Di natin alam, baka mga congressman lumalapit na kay Baligod. Tapos nagbibigay ng mga ebidensya para idiin si ganito. May ganyan eh, pero confidential lang, hindi pwede sabihin. Di ba? Pero ombudsman, hindi makakatanggi doon. Yun yung sabing, alok na hindi kayang tanggihan. Kasi bakit? Tunay na ebidensya eh. Lahat ng mga napangalanan sa kanilang sinumpaang salaysay ay ibinibigay na namin ngayon ang mga katibayan. Sino po yun? Yun, katibayan, binibigay na. Basahin nyo na lang yung Kasama yung mga delivery date. lahat yun, lahat ng pinangalanan. Pero safe to say, kasama po si Daddy House. Kasama siya sa napangalanan. Sir, wala ba kung hindi mo mga bagong witnesses outside po sa Sa ngayon, wala pa. Ang sinasabi ko ay meron tayong karagdagang mga witnesses. No? Okay? Thank you. Pag-usapan na Paano si Ka Eric Celis, ang paborito nating vlogger, si Ka Eric Celis. natin sa puntong ito ang walang humpay na Kita niya si Baligod tandaan niyo may ultimatum. pananalasa at napakalubhang epekto po ng tuloy-tuloy na pagbabaha na tumama sa maraming bahagi ng ating bansa. At dito natin nakita kung gaano kalubha ang naging epekto ng kriminal na ginawa sa malawakang pandarambong at pangungulimbat na ginawa sa gobyerno ni Marcos Jr., lalong-lalo na ang itinuturo po naman na mastermind sa pagkawala ng 1.9 trillion pesos halos na tinatawag nilang flood control na naging scam, pinakamalaking pandarambong at korupsyon na naganap sa ilalim ng gobyerno ni Marcos Jr. kasama ang kanyang pinsan na si Romualdez ay naging malubha din po at seryoso ang epekto sa buhay ng ating milyong-milyong mga mamamayan. Sa halos isang linggo na tuloy-tuloy na pag-uulan, dulot po ng tinatawag na habagat rains
o monsoon rain dulot ng habagat or southwest monsoon na mas lalo pang pinalakas ng pumasok na mga bagyo, ay nakita natin kung gaano po kalalim at kalawak Yan, totoo yan. ang naging pinsala at lawak at lalim po ng pangangailangan ng komprehensibo, seryoso at matuwid, matino na flood control and flood management program. Totoo yan. Diyan nalaman sa baha na yan. Kumbaga nga para sa isang construction worker, naghahalo ng second floor, di ba? Naghahalo ng second floor. Para malaman nila kung may butas yung second floor, tatagos pa yung tubig mula sa first floor, magbubuse ng balde-balde dun sa isang drum dun sa second floor. Ititesting nila kung may tatagos o wala. Malalaman ngayon, mapapacheck kung talagang yung gawa ay matibay. Ngayon, yung panahon na yon, ang sasabi, hinahayag na sila ng panahon ngayon na yan ang kadahilanan na talagang nagkaisa kayo na nakawin ang pera ng bayan. Ng gobyerno dapat buong Pilipinas. Bagamat ito po ay sinimulan sa panahon po ni Pangulong Duterte na makumpleto ang master plan para sa pagharap ng gobyerno sa pangangailangan po ng mga pagsupil o kaya ang pagpigil ng matinding epekto ng mga pagbabaha sa maraming bahagi ng ating bansa, wala pong seryosong ipinatupad na ganong programa upang ma-implement ang master plan na ito. Nang mag-take over na sa pamunuan sa gobyerno ang administrasyon nila Bongbong Marcos Jr. at kasama ng kanyang grupo, lalo na itong kanyang hambog at mahilig magbida-bidahan sa ayuda-ayuda na gimmick itong sila Martin Romualdez. For the last 4 years ni Marcos Jr., mula doon sa pagmamayabang po nila, mga kababayan, na mayroon na daw mahigit 5,000 at 500 na flood control projects na natapos na, at mayroon pang... Yan nga yung hindi pinapanood ng mga vlogger eh. Hindi nila alam yan eh. Ang naratibo nila sa buhay, Duterte may kasalanan. Hindi nila alam eh. Si BBM nag-announce. 5,500 flood control tapos na. Tapos pangalawang SONA sinabi, ghost project yun. Di ba kayo nakakaintindi doon? Di ba? Sabihin nyo si Duterte may kasalanan. Meron din si Duterte sa panahon niya siguro. Sa panahon niya yon. Pero itong panahon na to, huwag nyo sabihin na panahon ni Duterte to. Kaya nililigaw nyo taong bayan eh, naililigaw nyo eh. Akala niya tuloy, si BBM, walang pananagutan. Hindi natin sinasisi si BBM may kasalanan. Pero may pananagutan siya. Huwag niya sabihin katulad na sinasabi niya dun sa iba eh, wala naman siyang alam. Lahat na lang, wala siyang alam. Ano yan? Ano ka, mayor lang? Nakalimutan mo, leader ka ng bansa, di ba? Ating na mahigit pang 4,000. At ito daw ay aabot sa mga mahigit 9,000 flood control projects nationwide na kanyang ibinida noong... Hindi makakabangon ng Pilipinas kahit si Sara nakaupo na. Maniwala kayo. Sa tindi ng pinsala na ginawa ng mga to, hindi makakabangon. Siguro ang ma-implement lang ni Sara, economics, yung konting infrastructure, yung disiplina, yung kriminal, pero mababangon ng totally Pilipinas, mahihirapan si Sara. Kailangan ng pagkatapos si Sara susunod na presidente pa bago makabangon, sa titingin ko. Pero hindi natin alam kung makabangon talaga kung magawa ni Sara, kasi una-una pagpalit kay Sara, baon tayo sa utang eh. Alangan naman baon tayo sa utang, uutang pa ulit tayo. Hindi natin nagkabaon-baon. Diba? Pambayad na lang yung mga buwis natin sa utang ng Pilipinas, diba? Wala tayo. Sabihin lulubog tayo sa baha. Kasi hindi pwede, pero hindi naman pwede titigan na lang tong baha na to. Hindi pwedeng gawa ng solusyon to. Payag kayo, mga taong bayan naghihirap, ikaw nasa politiko ka, hindi. Gagawa ka ng paraan. Ano yung paraan na yun? Siyempre, malaking pera. Saan mo kukunin yung pera? Di mangungutang. Sino pang babayad sa utang? Di pera ng kaban ng bayan na naman. Diba? Kaya mahihirapan. Panahon na hindi pa nabubulgar ang sindikato nila ng kanyang pinsan sa pangungulimbat gamit po ang proyekto na nagkukunwaring may flood control. Aba, pinanindigan pa ni Marcos Jr. at nila Romualdez ng mga tagapagtanggol nila
na puro magnanakaw at kurakot ng mga politiko, lalong-lalo na sa Kongreso, na mayroon daw flood control. O ayun, nagtuloy-tuloy for the last 3 years, 24, 25, 26, 2024, 2025, 2026. Tuloy-tuloy po na lumalala at lumalalim at lumalawak ang seryoso na mga pinsala, pamimerwisyo ng pagbabaha. Sa tuwing may mga babaha dulot ng ulan na malalakas, lalong-lalo na kapag ito ay sumasabay sa mga monsoon rains sa panahon po ng mga habagat season, which yan po ay predictable naman. Alam din yan po ng gobyerno na sa tuwing buwan ng Hunyo hanggang mga kalagitnaan ng buwan ng Nobyembre hanggang unang linggo ng Disyembre, tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga bagyo at mayroon pong Wala pa, August pa lang ngayon, habagat pa lang, habagat pa yung nangyayari sa atin. Wala pang bagyo talaga dyan. Na, pang ilan pa lang tayo sa letter ng bagyo. Ano pa lang tayo? Inday, pagkatapos ng Inday, ano ba sumunod? Wala pa tayo sa letter M. Di ba? Ang tagbagyo po talaga, tandaan nyo, ang tagbagyo, November po, ang tagbagyo. Diyan po talaga. Ito, OJT pa lang tayo nito. Kaya wag magyayabang hanggang tuhod na lang daw ang baha. Baka tuhod ni Goliath, tinutukoy nyo. Di ba? O ngayon, ayan na naman, mas matindi ngayon. Di ba? Mas maraming tubig. mga malalakas na pag-ulan at buhos ng baha sa tuwing ito ay sumasabay sa habagat season. Subalit, dahil wala nga pong seryoso, matino at tuwid na pagpapatupad o programa sa flood mitigation, control and management, ito nga po ang epekto nito. Ginamit lamang ni Marcos Jr. at ng kanyang sindikato na uri ng panggobyerno ang tinatawag na flood control para mapalusot ang mga pondo na sa lumalabas na mga datos ngayon, umaabot na sa 1.9 trillion pesos ang mga nawala na pondo at wala rin po Kulang-kulang 2 trillion. Tapos sasabihin ng Erwin, move on na. Hindi ng haan na to. Tapos yung isa si Pinky nag-iimbestiga sa ibang lunsod, sa Taguig lang. Hindi na mga to, grabe. nakita o naramdaman o naipatupad na anumang seryoso na mga flood control projects. Halos 90% naging ghost projects lamang po ang naturang bida at mga pagbubulatik nila Marcos at ng kanyang administrasyon na noon ay pinapanindigan pa niya na ang pagbabaha daw ay dahil lamang sa sobrang lakas ng buhos. Sobrang lakas daw ng buhos May possible. Kasi lahat naman ng tubig hindi naman pantay-pantay ang buhos Pag bagyo, malakas din. Kaya nga may rainfall, may orange, may red rainfall, may light lang, di ba? May ganyan Yung red yata pinakamatindi, no? May ganun. Pero hindi batayan yung para sabihin mo malakas ang buhos ng ulan. Hindi yun. Dati rin naman ganyan Aminin nyo talaga, maraming nasira na drainage system na winasak dahil niya pinakailaman kasi nga magtatayo ng bagong project, yung pala ghost. Di ba? Ng volume of rain. Malakas lang daw talaga ang volume. Parang ganito, turuan ko kaya. Para mas malinaw sa inyo, nangyari May puno. Putulin ko yung puno. Teka muna, malaking puno puputulin mo. Ano mas maganda pag pinutol mo yung puno? Magtanim ka ng panibago. Tama. Para pagdating kasi yung panibagong puno, dapat yung puno wag yung buto Pag buto madagal tumubo. May nabibili kasi sa mga sa mga patindahan ng halaman, yung grafted na, grafting ba tawag doon, grafted. Halimbawa, magtatanim ka ng malaking puno ng akasya, yung grafted na, mangga. Kasi dati bibili sana ako puno ng mangga nakapaso, may bunga na. Itatanim ko na lang. Ibig sabihin ganyan palang kaliit, nagbubunga na yung mangga. Kasi grafted yon, galing sa matandang puno yon, pinaugatan, pinutol, tapos tinanim. Yun ang binibiling puno ngayon. Hindi magsisimula sa buto. Kasi pag nagsimula ka sa buto, matagal tumubo yun. 10 taon yun bago hintay mo. Yung grafted na yung malaki na kasi laki mo na. Tinatanim yan. Para after 3 years, malaki na, parang puno na rin. Mas malaki pa sa puno pa nga Kasi mas mabilis tumubo yun kasi galing sa grafted yun na halaman Gets nyo?
Ano ba, ganito kwento ng flood control. Nagputol ako ng puno. Tapos pangako, magpuputol ako ng 10 puno. At doon sa pinagputulan ko, magtatanim ako ng 10 puno. Tama? Ngayon, pinutol mo yung 10 puno. Inaasahan ng mga taong bayan na magtatanim ka ng 10 puno rin. Tama? Ang nangyari, hindi ka nagtanim ng mga puno. Ginos project mo yung puno. Ngayon, inasahan ng mga tao, ay, huwag kayong mag-alala, may puno dyan. Bakit? Pinutol yung puno eh. Hindi, nagtanim siya ng 10 puno panibago. Yung pala, wala. Gets nyo? Di sana pala hindi mo na pinakalaman yung unang puno, hindi ka rin pala magtatanim. Ang nangyari tuloy, nag-landslide. Gets nyo? Di sana una pa lang, hindi mo na pinutol yung puno. Hindi ka rin pala magtatanim. Dapat kung pinutol mo yung puno, magtatanim ka ng panibagong puno. Para after 2 years man lang, malaki na yung puno. Ganun yung flood control. Imbis sana, yung flood control, hindi mo na pinakilamanan sana. Igugos project mo lang pala. Ng ulan, kaya na-overwhelm ang flood control at may binabanggit pa siya, ewan ko kung kagigising niya lang o saan siya galing na lupalok, nang sinabi niya na may flood control pang nasira na binangga ng barko. Ha? Paano nakapasok ang barko sa area ng flood control? Ang kadalasang mga flood control na sa bungad ng mga ilog o mga lagusan ng tubig, hindi po sa dagat. Walang barko na bumabiyahe sa dagat. At hindi natin alam kung mayroong barko na pumasok sa Pasig River. Hindi, kung mayroon man isang barko na kalusot, pwede yun. Isang lugar lang naman yun. At may binangga ito na flood control. Walang nangyari na gano'n. No? Siguro kagigising niya lang noon nung in-interview siya 2 years ago. No? Yan pa ang kanyang pagbibida. But now, ang kalikasan na mismo ang naniningil kay Marcos. Totoo yan. Kalikasan na mismo. Ngayon na nangyari to ha. Ngayon lang nangyari to na lahat ng halos lungsod baha na. Sunod-sunod, konting ulan lang, baha na. Ngayon lang nangyari to mga kababayan. Sa history ng kasaysayan. At ngayon din nangyari may nakawan na malaki. Kaya ito ang talagang anong Panginoon. At ang epekto nito, hindi lamang pamimerwisyo sa paninirahan at pangaraw-araw na buhay ng mga milyong-milyong mga Pilipino. Lalo na ang mga nanggagaling sa mahirap na sektor. The government has now become a criminal source. Naging daan ng kriminal na pag-atake sa malubhang epekto ng papalala at papalubha ng mga hagupit ng kalikasan laban sa mamamayan dahil walang teknolohiya, infrastruktura o anumang programa na ipinatupad ang gobyerno ni Marcos para ito ay mapigilan. Kaya yan ang tawag dyan ay criminal negligence or criminal accountability. Kriminal na pagpapabaya o kaya kriminal na pananagutan mismo ng gobyerno ni Marcos na ang mga pundo sana para sa seryosong infrastruktura sa komprehensibong flood control mitigation and management programs at mga projects ay hindi man lamang naipatupad ng totoo at seryoso sa kapakinabangan ng mamamayan. Yan ang punto natin kung bakit ang kriminal na pananagutan ay mas matindi at mas mahigpit na dapat singilin at mapaparusahan po ang gobyernong ito ni Marcos at nila Romualdez. Okay. Salamat kay Eric Celis, no? At doon niya kay Baligod, may ultimatum po. Abangan po natin niya si Baligod, no? Hindi natin alam kung sino witness na yan. Hindi natin alam, baka yung 4 na nag-recant, pain lang ni Baligod. Chore lang yun. Pain na yun. Pero, ang pinaka-sure dito, may witness na panibago na talagang luluhod ang palasyo at kaya katakutan nila si Baligod ngayon. Hindi nila kayang pigilan si Baligod, pansin nyo. Lahat pinakulong na eh. Ibig sabihin si Baligod na lang pag-asa na lahat. Lahat ng pag-asa natin, ilipat natin kay Baligod. Di ba? Nakulong na si Marcoleta, nakulong na si lahat na ganito. Di kay Baligod na lang talaga ang pinakamatinding kalaban. Kasi sabi niya iba, ang matira matibay. Yun. Di ba? Okay, ang ganito lang po, paalam po sa inyong lahat.